Si Liza Soberano, isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz, isang babaeng nagbigay ng ngiti at kilig sa bawat Pilipino. Pero sa likod ng ngiti, may kwento ng pagod, pangarap at matinding tapang. Matapos ang ilang taon sa gitna ng kasikatan, pinili niyang iwan ang mundong nagpasikat sa kanya at lumipad patungong Amerika mag-isa. Doon, malayo sa mga ilaw ng kamera, unti-unti niyang hinaharap ang katahimikan at ang katotohanan. Hindi na siya yung dating Liza na palaging nakangiti sa red carpet. Ngayon, siya ay isang babae na muling hinahanap kung sino siya. Sa gitna ng bagong mundo na hindi niya kilala. Kung naniniwala ka na may comeback pa ang Liz Gwen, mag-like at subscribe ka na. Hindi naging madali ang desisyong iniwan ni Liza Soberano ang Pilipinas. Sa loob ng halos isang dekada, siya ang mukha ng mga pinaka-popular na teleserye at pelikula, isang artista na minahal ng mga Pilipino at naging simbolo ng kabataan, ganda at tagumpay. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, may mga tanong sa loob niya na hindi na masagot ng kasikatan. Sino nga ba siya kapag wala ng kamera? Kaya isang araw sa katahimikan ng lahat, nagpasya si Liza na sumugal. Iniwan ang bansa, ang mga kaibigan, at maging si Enrique Gil, ang lalaking ilang taon niyang nakasama sa tagumpay at kilig. Lumipad siya patungong Amerika, dala lang ang mga pangarap at lakas ng loob na magsimula muli. Wala ng spotlight, wala ng fans na naghihiyawan. Tanging siya ang kanyang bagahe at ang hindi tiyak na bukas ang sumalubong sa kanya. Sa paglapag ng eroplano sa Los Angeles, alam ni Liza na wala ng atrasan. Ito na ang bagong kabanata ng kanyang buhay, malayo sa kinagisnang mundo, pero malapit sa tunay niyang sarili. Pagdating ni Liza sa Amerika, hindi agad dumating ang mga oportunidad na inaasahan ng marami. Sa Hollywood, walang instant success. Kahit gaano ka kasikat sa Pilipinas, dito magsisimula ka muli. Mula sa mga simpleng audition hanggang sa mga acting workshops kung saan walang nakakakilala sa kanya. Natutunan ni Liza na muli siyang maging estudyante ng kanyang profession. Walang glam team, walang script na nakahanda, puro totoong pagsubok at pagtitiyaga. Madalas siya lang mag-isa sa apartment, nagre-review ng lines at nag-iisip kung tama ba ang naging desisyon niya. Pero sa bawat gabi ng pagdududa, may umuusbong na lakas sa loob niya. Hindi na siya si Liza Soberano na kilala lang sa mukha, siya na ngayon si Hope, ang babaeng patuloy na lumalaban para sa tunay na pangarap. Unti-unti, nagsimulang bumukas ang mga pinto. Isang music video, ilang collaborations at mga bagong connections sa Hollywood world. Maliit man pero ito ang simula. Simula ng bagong pag-asa, simula ng bagong Liza. Sa gitna ng ingay ng Los Angeles, natagpuan ni Liza ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Malayo sa spotlight, simple lang ang takbo ng buhay niya ngayon. Gumigising siya ng maaga, nagkakape habang nakatanaw sa lungsod, tahimik, payapa, at walang pressure ng camera or script. Minsan lumalakad siya mag-isa sa mga kalye ng LA, bit-bit ang maliit na bag at malaking pangarap. Walang mga personal assistant, walang entourage. Siya mismo ang nag-aasikaso ng lahat mula sa paglalaba, pagluluto, hanggang sa pagbuo ng kanyang schedule. Sa ganitong simpleng buhay, natutunan niyang pahalagahan ang mga maliliit na bagay. Ang katahimikan ng umaga, ang halakhak ng mga bagong kaibigan at ang kalayaan ng paggawa ng sariling desisyon. Hindi na siya takot sa tahimik na gabi. Dahil sa katahimikan, doon niya naririnig ang sarili niyang tinig, ang tinig ng isang babae na muling natututong mangarap. Hindi bilang artista, kundi bilang siya mismo, si Hope. Sa Pilipinas, sanay si Liza na may team na laging nakaalalay sa kanya, stylists, handlers, managers, mga taong nag-aalaga sa bawat detalye ng kanyang buhay. Pero sa Amerika, wala na ang lahat ng iyon. Dito niya unang naranasan ang tunay na kalayaan. Kalayaang magdesisyon pero pati na rin ang bigat ng bawat pagkakamali. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang pumipili kung ano ang gusto niyang proyekto, kung sino ang gusto niyang makatrabaho, at kung paano niya gustong ipakita ang sarili niya sa mundo. Maraming gabi ng pag-iisa, mga sandaling tinanong niya ang sarili, ito ba talaga ang gusto ko? Pero sa bawat tanong, may natutunan siyang sagot. Natutunan niyang hindi kailangang perpekto para maging totoo.
Natutunan niyang okay lang mapagod, okay lang magpahinga, at okay lang maging mahina paminsan-minsan. Dahil sa dulo, doon mo lang mararamdaman ang tunay na lakas kapag natutunan mong bumangon ng walang ibang aasa kundi ang sarili mo. Dito sa Amerika, hindi lang siya naghahanap ng karera. Hinanap niya ang sarili niyang pagkatao. At unti-unti natagpuan niya ito sa katahimikan, sa pagtitiis at sa tapang na muling maniwala sa sarili. Pagkatapos ng mga buwan ng pag-a-adjust at pagkatuto, isang bagong Liza Soberano ang unti-unting lumitaw. Hindi na siya yung sweet, reserved girl na nakilala ng mga Pilipino noon. Ngayon, mas matapang na siyang ipahayag kung sino siya sa pananamit, sa pananalita, at sa paraan ng pagdadala ng sarili. Mula sa kanyang fashion choices hanggang sa kanyang public statements, ramdam ang pagbabago, confident, fierce, at unapologetically herself. Sa mga photoshoot, sa mga events sa Hollywood at sa mga social media post niya, makikita ang bagong Liza mas relaxed, mas natural, at mas totoo. Pero sa likod ng bagong imahe, may mas malalim na dahilan. Gusto lang niyang maging malaya. Malaya sa pressure, malaya sa expectation, at malaya sa imahe na matagal nang idinikta sa kanya ng industriya. Sa bawat ngiti niya ngayon, makikita mo ang isang babae na hindi na natatakot sa kung ano ang sasabihin ng iba. Dahil sa wakas, natutunan na niyang tanggapin ang sarili niyang kagandahan sa paraang siya mismo ang pumili. Sa bawat ngiti at magagandang larawan na nakikita natin sa social media, may mga gabing hindi nakikita ng publiko. Mga gabing tahimik, mga gabing puno ng pagdududa. Ayon kay Liza, hindi madali ang mabuhay sa isang lugar kung saan wala kang masyadong kakilala at kung saan kailangang magsimula ka ulit, kahit ilang taon ka nang nagpapatunay ng sarili mo. May mga araw na parang gusto na niyang sumuko. Yung mga audition na hindi natatanggap. Mga meeting na walang kasunod at mga sandaling pakiramdam niya ay nakalimutan na siya ng mundo. Malayo siya sa pamilya, malayo sa mga taong nagbibigay sa kanya ng lakas, pero sa kabila ng lahat, tinuruan siya ng mga sandaling iyon kung gaano siya kalakas. Hindi na siya yung babaeng umaasa lang sa applause o validation. Ngayon kahit walang palakpakan, kahit walang spotlight, alam niyang may halaga pa rin siya. Dahil sa bawat luha, may kasamang tapang. At sa bawat pag-iyak, may kasamang panibagong lakas para magpatuloy. Sa loob ng maraming taon, hindi mababanggit ang pangalan ni Liza Soberano nang hindi kasama si Enrique Gil. Sila ang isa sa mga pinakatanyag na tambalan sa showbiz, minahal ng buong bansa, minahal ng isa't isa. Pero tulad ng lahat ng magagandang kwento, may mga kabanatang kailangang matapos para may masimulan ulit na bago. Nang lumipad si Liza patungong Amerika, tahimik lang si Enrique. Walang mga pahayag, walang drama, puro pag-unawa. Sa mga panayam, palagi niyang sinasabing proud siya kay Liza at naniniwala siyang darating ang panahon na makikita niya ulit ang tagumpay nito. Sa kabilang dulo ng mundo, ganon din si Liza, laging nagpapasalamat kay Enrique sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi man sila palaging magkasama ngayon, nandoon pa rin ang respeto at yung uri ng pagmamahal na hindi kailangang ipakita sa publiko. Minsan ang tunay na pag-ibigay hindi sinusukat sa kung sino ang magkasama, kundi kung sino ang marunong magpalaya. At sa pagitan ni Liza at Enrique, ang distansya ay hindi tanda ng pagwawakas, kundi patunay ng dalawang pusong marunong magmahal sa tamang paraan. Sa bawat pagsubok na hinarap ni Liza, hindi niya namamalayang may mga taong patuloy na humahanga sa kanya. Mga kabataang Pilipino, mga babae, mga dreamers na nakikita sa kanya ang tapang na gusto rin nilang makamit. Dahil hindi lang siya simpleng artista, isa siyang simbolo ng lakas, ng pagiging totoo at ng paniniwala sa sarili. Sa panahon kung saan madali kang ma-judge, pinili ni Liza na ipaglaban ang boses niya kahit minsan masakit marinig ang mga opinyon ng iba. Pero sa bawat salitang ibinabato sa kanya, mas lalo lang niyang pinapatunayan na kaya niyang tumindig sa sariling paa. Sa mga kabataang natatakot mangarap, ipinapakita ni Liza na hindi kailangan ng perpektong simula. Ang kailangan lang puso, tiyaga at paniniwala sa sarili. Dahil kung kaya ni Liza Soberano na abutin ang bituin, kaya rin natin.
At iyon ang pinakamagandang inspiration na maibibigay niya, hindi ang kasikatan, kundi ang lakas ng loob na magbago at lumaban para sa pangarap mo. Ngayon, habang tahimik na namumuhay si Liza sa Amerika, patuloy siyang gumagawa ng mga hakbang tungo sa mas malaking pangarap. May mga proyekto siyang nakaabang ilang pelikula, international collaborations at mga advocacy na gusto niyang itaguyod bilang isang proud Filipina sa Hollywood. Pero higit sa lahat, ang next chapter ni Liza ay hindi lang tungkol sa career. Ito ay tungkol sa pagbuo ng sarili, sa pagtuklas ng bagong direksyon, at sa pagpapatuloy ng laban kahit walang kasiguraduhan. Maraming nagsasabing malayo na siya sa dating Liza Soberano na kilala natin at totoo yon. Dahil ngayon siya na ang babaeng may sariling boses, sariling desisyon at sariling mundo. Hindi na siya humahabol sa kasikatan, hinahanap na niya ang kahulugan ng kaligayahan. At sa bawat ngiti niya ngayon, makikita mo ang isang taong natagpuan muli ang sarili at handang harapin ang mundo, hindi bilang artista lang, kundi bilang isang babae na natutong magmahal, matakot at maniwala muli. Mula sa maliwanag na ilaw ng showbiz hanggang sa tahimik na gabi ng Los Angeles, nakita natin kung paano nagbago si Liza Soberano. Isang babae na minsan ay natakot pero hindi kailanman tumigil. Iniwan niya ang kinagisnang mundo hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil gusto niyang hanapin kung sino talaga siya. At ngayon sa bawat hakbang na ginagawa niya sa Amerika, bit-bit pa rin niya ang puso ng isang Pilipina, matatag, mapagmahal at puno ng pag-asa. Ang kwento ni Liza ay paalala sa ating lahat na minsan kailangan nating maligaw para matagpuan ang sarili. Kailangan nating masaktan para mas lalo tayong tumibay. At kailangan nating matutong bumitaw para tuluyang makalaya. Dahil sa dulo, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng palakpak, kundi sa katahimikan ng pusong payapa at totoo. Ito na nga ang buhay ngayon ni Liza Soberano sa Amerika. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa, at isang bagong bersyon ng sarili na handang harapin ang mundo. Kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.